Nanawagan sa publiko ang Office of Civil Defense na makiisa at maging mahinahon sa loob ng halos 2 taon habang pinatitibay ang San Juanico Bridge. Titiyakin naman ng OCD na isa sa alang-alang ang kapakanan ng mga tao at komerso at maiiwasan ang anumang insidente habang isinasaayos ang tulay. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Taong 1969 pa nang itayo ang San Juanico Bridge, ang 3 kilometrong habang tulay na nagdudugtong sa mga probinsya ng Samar at Leyte. Yumabong ang ekonomiya, sumigla ang turismo, bumilis ang daloy ng kalakal at umangat ang kabuhayan ng mga mamamayan ng dalawang lalawigan. Pero sa loob ng 5 dekada, nakita na ito ng pinsala na nakaapekto sa integridad ng tulay. Kaya naman iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng task group na tututok sa operasyon habang isinasailalim sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge na pamamahalaan ng Office of Civil Defense. Tututukan ng OCD ang seguridad at maayos na daloy ng trapiko at dagli ang pagtugon sa anumang insidente sa tulay. Nauna nang ipinagbawal ang pagtawid ng pedestrian. Limitado na lang sa 3 tonelada ang bigat ng sasakyan na daraan sa tulay. Pag ang bigat po ay more than 3 tons, hindi na po pwede, or more than 3 meters yung taas ng sasakyan, hindi na rin po pwede. Kailan 3 tons ang maximum, kasama na yung bigat ng sasakyan. Yung bigat ng sasakyan at bigat ng kargamento. Sa panayam ng teleradyo serbisyo kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, pinag-aaralan na ng pamahalaan kung partial o full closure ang gagawin sa tulay. Kapag tuloy ang isinarado po yan na bawal daanan, 1 taon, a little more than 1 year ho para makumpuni yan. Subalit kapag naman po yung ginagawa ko natin ngayon, at yun yung mukhang dapat gawin talaga, partial closure lang, aabot po yan mahigit konti sa 2 taon, matagal-tagal. Subalit, mabigat po yung full closure kasi yung maapekto naman ng todo pati kabuhayan ng ating mga kababayan. Baka magtaasan yung presyo, baka masira yung hanap buhay. So, doon po tayo sa direksyon na partial closure. Ayon kay Yusek Nepomuceno, hindi rin dapat maputol ang daloy ng komersyo at paglalakbay ng mga tao. Kaya magbubukas ang OCD ng Roro route na may biyahe mula Ormoc, Leyte patungong Calbayog City at Tacloban, Leyte papuntang Basay, Samar. Ayon kay Yusek Nepomuceno, tinatayang hanggang 2 bilyong piso ang magagastos sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Rough estimate sa ngayon po ng Department of Public Works, ang gugugulin po nila dyan is between 1.7 billion pesos up to 1.97 billion pesos. Mapopondohan naman po yan. Ang sabi nila sa amin, kaya daw ho nila mag-mobilize within, kung may pondo na, kasi wala ho sa pondo yan ng regular funds ng yung tinatawag natin GAA, no? Yung regular budget. So baka kuhanin po yan sa NDRRMC fund kung papayagan po dahil repair po yan. Pag pinayagan po yan, masisimula naman po kagad, hopefully within the next 60 to 90 days, at matagal-tagal po yan. Ang maganda naman po, na ma-manage na po sa pagtutulungan po ng national government agencies at LGUs, maganda-ganda na po yung trapiko po dyan, kasi bago po dumating yung truck, yung mabibigat, na idadivert na po natin yun. Nanawagan naman ang OCD sa publiko na makipagtulungan at maging mahinahon habang pinapatibay ang tulay sa loob ng hanggang 2 taon, lalo't pangunahing tututukan ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko sa anumang kapahamakan.